Hindi, nagbibiro lang ako. Masyado ka namang seryoso eh. Wika ni Constantino. Matapos ang kasong yun, nagpaalam na ang mga panauhin. Pinuntahan naman ni Nimrod ang kakambal na nooy nakaupo sa hardin ng monasteryo. Bira ang kasong yun eh. Mabuti na lang may naitabi akong lana mula sa kaibigan ko mula sa Negros. Mabisa palang pangtanggal ng sumpa ng aswang ang lana. Ginagamit ko lang kasing panghaplas yun pag masakit yung katawan ko eh. Wika ni Constantino. Paano yan? Mukhang naubos na yung lana mo. Tanong ni Nimrod. Wala namang problema dun kung nakatulong naman ako sa iba. Nga pala, anong sabi nung matandang matalas ang dila? Wika ni Constantino. Ayun nga, kagaya ng narinig mo, humingi siya ng tawad. Binawi ang lahat ng sinabi niya. Napahiya sa ginawa mo, Constantino. Tugon ni Nimrod. Dapat lang sa kanya yun. Masyado kasi siyang nagmamaranong eh. Wala din naman pala siyang alam. O siya, maliligo na muna ako. Mukhang kumapit na sa akin yung amoy ng pasyente kanina eh. Ikaw din, amoy nabubulok na lamang ka. Wika ni Constantino. Oo nga, tama ka. O sige, maiwan na kita ha. May pasok pa ako ngayong hapon eh. Tugon ni Nimrod. Naiwang mag-isa si Constantino sa hardin habang nakatitig sa mga puno. Nahagip ng tingin nito ang isang asul na liwanag sa sanga ng malaking puno ng nara. Napatayo ito dahil unti-unting lumalaki ang asul na apoy. Bigla itong tumalon sa kanya. Tuluyang nilikop ng asul na apoy ang binata. Ngunit hindi ito nakaramdam ng sakit. Ni hindi napaso ang balat nito. Habang nakabalot ang apoy sa katawan ng binata, nakarinig ito ng boses ng babae. Masaya ako at natagpuan ko kayo. Matagal kong inintay ang pagkakataong ito. Hindi man kita mayakap ng pisikal. Malaki ang pasasalamat ko dahil nagagawa kitang likupin ng aking presensya. Wika ng boses. Hindi maipaliwanag de Constantino ang pakiramdam ng mga sandaling iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng kapayapaan ng binata. Sino ka? At bakit ako nakakaramdam ng ganito? Tanong ni Constantino. Ako ang nanay mo. Ang pangalan ko ay Amanda. Nanlaki ang mga mata ni Constantino. Pilit itong kumakawala sa kung anong nakabalot sa kanya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Paano ka nakabalik mula sa kabilang buhay? At bakit hindi ka magpakita sa akin? Wika ni Constantino. Ikinalulungkot ko. Pero hindi ko maaaring gawin ng bagay na yun. Wala na ang pisikal kong katawan. Tugon ng boses. Kumalas ito sa pagkakabalot sa katawan ng binata. Lumipat sa malaking kandilang nasa pasilyo. Anong nangyari? Bakit nawala ang katawan mo? Tanong ni Constantino. Dahil sa inyong magkapatid, kinailangan kong magsakripisyo para mabuhay kayo. Tugon ni Amanda. Anong sakripisyo yung sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Wika ni Constantino. Hayaan mo na lang na ipakita ko sa iyo ang mga kaganapan. Tugon ni Amanda. Biglang lumaki ang apoy ng sulo. Nagliwanag ang buong kapaligiran. Napatakip ng mata si Constantino at nang dumilat ito, nakita ng binata ang kakambal, nakatayo sa kanyang tabi. Nasaan tayo? Bakit ako nandito?
Tanong ni Nimrod. Hindi ko rin alam. Kahit ako nagtataka eh. Tugon ni Constantino. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang boses. Nandito kayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Wika ni Amanda. Nagulat si Nimrod nang marinig ang boses. Sino ka? Magpakita ka sa akin. Wika ng binata. Pinakalma ito ni Constantino. Siya si Amanda, ang ating ina. Nakikipaglokohan ka ba sa amin? Kung ako sa'yo, magpakita ka na. Hindi niya na pwedeng gawin ang bagay na yon dahil wala na nga siyang katawan. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa ang nakalipas. Humupa ang liwanag. Nakita ng dalawa ang mga sarili sa loob ng kagubatan. Nakaiga ang isang babae sa lupa, habang nakalood sa tabi nito ang isang lalaki na may gintong buhok at asul na mata. Hindi ko nakakayanin pang isilang ang mga anak mo, Samael. Patawad, pero hanggang dito na lang ako. Wika ni Amanda. Hindi, Amanda. Kailangan mong lumaban. Kailangang maisilang sa mundong ito ang mga anak natin. Tugon ng lalaki. Inilapat nito ang mga kamay sa tiyan ng babae. Laking gulat ng kambal dahil naglabas ito ng asul na liwanag. Binalot ang katawan ng babae at bigla itong napasigaw. Hindi ko kakayanin, Samael. Ikakamatay ng 2 bata kung ipipilit ko silang ilabas. Wala silang mortal na katawan. Muling wika ni Amanda. Handa akong ialay ang pisikal kong katawan para mabuhay ang mga anak ko. Pakiusap, Amanda. Hayaan mong mabuhay ang mga anak natin. Wika ng lalaki. Kitang-kita ng dalawa kung paano itong magmakaawa sa babae. Gagawin mo yon para sa mga anak natin. Pero Samael, ikaw ang prinsipe ng impyerno. Bakit ganun ang simpatsya mo sa mga sanggol na to? Tanong ni Amanda. Hindi lang sila basta sanggol. Bunga sila ng pagmamahala natin, Amanda. Sinaway ko ang aking ama para sa kanila. Kaya hindi ko hahayaang mauwi sa walang ginawa ko. At isa pa, wala na akong babalikan pang karian. Kaya wala nang silbi ang pagiging prinsipe. Mas mabuti pang ibigay ko na sa mga batang to ang katawan ko. Ramdam nila Constantino ang kakaibang pagnanais ng lalaki na mabuhay ang mga sanggol. Ngunit ang ipinagtataka ng mga ito, kung bakit sinabi ng babaeng walang pisikal na katawan ng mga bata. Ang pinagbubuntis ko ay kaluluwa ng 2 anak mo. Kung iluluwal ko sila ng walang katawan, masasayang lang din ang paghihirap ko. Sabihin mo sa akin, Samael, anong dapat kong gawin? Tanong ni Amanda. Napayuko ang lalaki at muling nakiusap. Sa kahuli-huli ang pagkakataon, pakiusap. Hayaan mong maisilang at mabuhay ang 2 bata. Ipinapangako ko sa iyo, Amanda, hindi ko sila papabayaan. Inaalay ko ang sarili kong katawan sa kanila. At kung hindi pa sapat, maging ang bukong pagkatao ay pagkakaloob ko, mabuhay lang ang mga anak natin. Wika na Samael. Saka pa lamang nalinawan ang dalawa tungkol sa mga nangyayari. Teka, hindi ba ang sabi ni Papang, si Samael ang prinsipe ng impyerno? Bakit siya nagmamakaawa na mabuhay ang mga bata? Tanong ni Nimrod. Seryoso namang nanonood si Constantino. Huwag ka nga maingay. Dahil kahit anong gawin mong pagtatanong sa akin, wala din ako masasagot sa'yo. Manood ka na lang. Tugon ni Constantino. Muling ibinaling ni Nimrod ang atensyon sa dalawa. Hindi ako makapaniwalang nagmamakaawa sa harapan ko ang prinsipe ng impyerno.
Kung yan ang kahilingan mo, Samael, buong puso kong ipagkakaloob sa'yo. Wika ni Amanda. Muli itong napasigaw sa sakit. Mula sa kanyang sinapupunan, lumabas ang 2 bola ng liwanag. Kinuha ni Samael ang isa sa kanila at idinikit sa kanyang dibdib. Tanggapin mo ang aking katawan, mahal kong anak. Naway magsilbi itong tahanan mo nang masilayan mo ang ganda ng mundo. Wika ng lalaki. Matapos ay nagliwanag ang buong katawan nito. Unti-unting lumiit hanggang sa naging isang sanggol. Nanatili namang nakalutang sa hangin ang isa pang bola ng liwanag, kaya kinuha ito ng babae. Ikaw naman, munti kong anghel. Inaalay ko sa iyo ang aking katawan. Kagaya ng iyong ama, mamuhay ka sa kagandahan ng mundong inilikha ng dakilang ama. Naway gabayan mo ang iyong kakambal. Matapos magsalita ni Amanda, idinikit ng babae ang bola ng liwanag sa kanyang katawan. Gaya ng nangyari kay Samael, unti-unti ring lumiit ang katawan nito hanggang sa naging isang sanggol. Napatayo naman si Constantino sa kinauupuan nang makita ang kaganapan. Ilang minuto ang lumipas. Isang taong nakatalukbong ang lumapit sa 2 bata. Nanlaki ang mga mata ng kambal dahil ang taong yon ay ang batang Santo Papa. Hindi ko akalaing gagawin nila ang ganitong sakripisyo. Bueno, wala na akong magagawa eh. Naisilang na kayo. Hindi ko maaatim na patay ng mga pamangking ko. Wika ng Santo Papa. Kinuha nito ang mga sanggol at dinala palayo. Doon na nagtapos ang pangitain. Nagbalik si Constantino sa pasilyo ng monasteryo, samantalang si Nimrod naman sa kanyang silid. Dali-dali itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng kakambal. Nakita niya si Constantino nakausap ang asul na apoy. Totoo ba ang nakita natin, Constantino? Tanong ni Nimrod. Tama ka, tol. Totoo ang lahat ng nakita natin. Hindi ka namamalikmata. Hindi lang natin basta magulang si Samael at Amanda. Ang katawan nila, pagmamay-ari din natin. Wika ni Constantino. Ipinakita ko sa inyo ang pangitahing iyon dahil nais kong malaman yon na hindi kalaban si Samael. Sa ngayon nananatili siya sa ligtas na lugar. Marami ang naghahangad na patayin ang prinsipe ng impyerno, lalo pat wala siyang kakayahan na ipagtanggol ang sarili niya. Ang totoo kaya ako naparito para hingi ng tulong niyo. Wika ni Amanda. Nagulat si Nimrod. Naririnig niya ang boses mula sa asul na apoy. Huwag mong sabihin ang apoy na yan. Walang iba kung hindi ang nanay natin. Wika ni Nimrod. Tama ka. Pero ano ang maitutulong namin? Wala kaming alam sa lokasyon ni Samael. At kahit alam namin, paano namin siya matutulungan? Tanong ni Constantino. Kaya kong ituro sa inyo ang kanyang kinaroroonan. Malaki ang maitutulong nyo para makabalik siya sa kanyang katawan. Wika ni Amanda. Ang ibig mong sabihin, ngayong nasa tamang gulang na kami, kailangan na naming ibalik ang mga katawan nyo? Tanong ni Constantino. Hindi nyo kailangang ibalik ang katawan namin dahil may kakayahan kayong gumawa ng panibagong katawan para maging kanlungan ng inyong ama. Sa ganung paraan, maaari siyang makabalik sa mundo ng mga buhay. Wika ni Amanda. Di ba demonyo si Samael? Bakit naming hahayaan na umapak pa siya sa lupa? Wika ni Nimrod. Mali kayo ng iniisip. Ni minsan hindi niyakap ni Samael ang pagiging demonyo.
Kahit pa sabihin nating malaking pribilehiyo ito para sa kanya, maniwala kayo o hindi, ni minsan hindi naging mahalaga kay Samael ang kapangyarihan. Wika ni Amanda. Malaking kalokohan kung papakinggan. Ngayon lang ako nakarinig ng isang demonyo na hindi gusto ang kapangyarihan. At isa pa, hindi namin kilala si Samael. Kahit pa sabihin natin siya ang tatay namin, demonyo pa rin siya. Wika ni Constantino. Kaya hayaan niyo kong ipakilala sa inyo ang Samael ng prinsipe ng impyerno at ang Samael na naging ama niyo. Pag-uusap ng tatlo. Pinaliwanag ni Amanda ang lahat tungkol kay Samael. Simula kung paano silang nagkakilala hanggang sa nabuo ang kambal. Nang mga panong ito, dalaga pa si Amanda, ang kaisa-isang babaeng pumasa bilang eksorsista. Nang hindi dumadaan sa pagkamadre, alam ng simbahang may kakaibang kakayahan ng dalaga, kaya tinanggap ito at sinanay upang maging isa sa mga sandata laban sa puwersa ng impyerno. Isa sa naging trabaho ni Amanda nung araw na yun, hanapin at patayin ng mga mangkukulam at mga taong sumasamba sa demonyo. Dahil dito, nagkaroon siya ng engkwentro na hindi inaasahan. Minsan siyang naatasang pumunta sa pamayanan. Dito niya nakilala si Samael. Walang kaalam-alam si Amanda ng mga panong iyon tungkol sa pagkatao nito. Naging malapit ang dalawa dahil tinulungan siya ng binata laban sa mga nambabastos na mandaragat. Yung mga kagaya mo, hindi dapat napapadpad sa lugar na to eh. Ano bang ginagawa mo dito malapit sa pantalan? Tanong ni Samael. May hinahanap kasi akong tao eh. Ikaw ba anong ginagawa mo dito? Nga pala, salamat sa tulong mo ha. Tugon ni Amanda. Wala yun, sige na. Umuwi ka na, maggagabi na oh. Mas papanganib ang lugar na to kapag lumubog na ang araw. Tugon ni Samael. Nga pala, parang kabisado mo yung lugar na to ah. Pwede mo ba akong tulungan na hanapin ang isang lalaki? Nagngangalang Ricardo? Tanong ni Amanda. Hindi ako sigurado kung kakilala ko siya eh. Pero titignan ko kung ano magagawa ko. Magkita na lang tayo bukas dito. Sasamahan kita sa paghahanap mo. Tugon ni Samael. Ito ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Kalaunan ay hindi nila namalayang nahulog sila sa isa't isa. Walang kamuwang-muwang si Amanda na ang Ricardong hinahanap at ang taong tumulong sa kanya ay iisa. Mukhang mali yung impormasyong ibinigay sa akin ah. Wala namang Ricardo sa lugar na to. Wika ni Amanda. Sa tagal nating hinahanap yung Ricardo na yun, hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang totoong dahilan kung bakit. Ano ba talagang trabaho mo? Tanong ni Samael. Ay nako, sige na nga. Total mukhang mapagkakatiwalaan ka naman. Nagtatrabaho ako sa simbahan at ang Ricardong hinahanap ko, sinasabing pinuno daw ng isang kulto eh. Nagsasagawa ng pag-aalay ng mga buhay na bata. Wika ni Amanda. Nag-aalay ng mga buhay na bata? Saan? Tanong ni Samael. E di sa demonyo. Uy Samael, isa akong eksorsistang nagtatrabaho para sa simbahan. Ang pangunahing misyon ko, hanapin at puksain ang mga taong gumagawa ng kalapastanganan sa Diyos, gaya ng mga mangkukulam, aswang at kulto. Natigilan si Samael nang marinig ang sinabi ng dalaga. Sa hindi malamang dahilan, bigla itong nagpaalam na aalis na. Ganun ba? Nga pala, nakalimutan ko. May pinapagawa pala sa akin yung amo ko. Nawala sa isip ko eh. Pasensya na Amanda ah.
Siguro hindi na muna kita masasamahan. Magpahinga ka na lang, pagod lang yan. Malay mo bukas, mahanap natin si Ricardo. Wika ni Samael. Sa palagay ko tama ka nga. Pagod nga lang siguro to. Sige Samael babalik na lang muna ako sa tinutuloyan ko. Tugon ni Amanda. May kung anong nag-udyok kay Amanda na sundan ng binata. Natuntun niya ito sa isang lumang bahay malapit sa kagubatan. Nanatili ang dalaga sa labas. Nagkubli sa isang puno upang obserbahan ang mga nangyayari. Napansin ni Amanda na wala namang ibang tao sa bahay na yon. Taliwas ito sa sinabi ni Samael. Nakatira siya sa tahanan ng kanyang amo. Dahil dito, nagkaroon ng hinala ang dalagang nagsisinungaling si Samael, kaya nagpa siya itong lapitan ang tahanan. Dumungaw sa bintana si Amanda. Nanlaki ang mga mata dahil nakita niyang nagpapalit ng damit si Samael. Tumambad sa dalaga ang marka sa bandang itaas ng kanang balikat ng binata. Napatakip na lang ng bibig ang dalaga dahil yon ang marka ng palatandaan ng taong hinahanap. Mabilis itong umalis sa lugar dahil hindi siya makapaniwalang ipinagkatiwala niya ang pinakamahalagang impormasyon tungkol sa kanyang sarili sa mismong kalaban niya. Kinabukasan, maagang nagtungo sa bayan si Amanda. Sinalubong naman ito ni Samael. Walang kamalay-malay ang binata na alam na ng dalaga ang totoo niyang pagkatao. Magandang umaga, Amanda. Ano, handa ka na bang suyurin ang buong paligid? Tanong ni Samael. Hindi na kailangan. Nasa harapan ko na yung hinahanap ko eh. Sumuko ka na lang, Ricardo. Huwag mo na sana akong pahirapan pa. Tugon ni Amanda. Teka, ano bang sinasabi mo na sumuko na lang ako? At saka, bakit mo ko tinatawag na Ricardo? Tanong ni Samael. Hindi mo na maitatanggi sa akin na ikaw si Ricardo dahil sa tattoo sa likuran mo. Hinuhuli kita sa lahat ng kasamaan na ginawa mo. Napabuntong hininga si Samael. Wala na itong magagawa kung hindi ang umamin. O sige na, aamin na ako. Pero pwede bang magpaliwanag? Gusto ko lang linisin yung pangalan ko. Wika ni Samael. Ano pa bang lilinisin mo, Samael? Napatunayan na at may ilang nakakita na makakapagpatunay na ikaw ang pinuno ng kultong sinasabi ko. Kaya wag mo nang sayangin ang oras mo para magpaliwanag. Huli na ang lahat para sa'yo. Muling wika ni Amanda. O sige, mukhang wala na nga ako magagawa. Maaari bang paunlakan mo ko sa isa pang kailingan? Anong kailingan? May ilang bagay lang akong kailangan tapusin sa tahanan. Kung gusto mo samahan mo pa ako para ikaw mismo makakita na hindi ako nagsisinungaling. Hindi maintindihan ni Amanda sa sarili kung bakit siya naniwala kay Samael. Sa kabila ng katotohanang kalaban ito, nagawa ng dalagang magtiwala uli sa binata. Naglakad ang dalawa papunta sa tahanan ni Samael. Laking gulat ni Amanda nang buksan ng binata ang pintuan. Tumambad sa kanya ang napakaraming bata. Nakahiga ang mga ito sa sahig habang ginagamot ng ilang nakakatanda. Eto ba ang sinasabi mong kulto? Sila ang mga batang nawawala. Ang totoo, hindi ko sila dinukot Iniwan sila ng mga magulang nila dahil naawaan sila ng mga malubang karamdaman. Kaya kung ano man ang nakarating sa'yo at kung ano man ang dahilan ng mga taong pinaglilingkuran mo, pasensya na. Mukhang mali yata ang lahat ng yun. Sandali lang bibilinan ko lang ang mga nagbabantay sa gagawin nila.
Wika ng binata. Hindi nakapagsalita si Amanda. Pinagmasdan na lang nito ang mga kabataang nakaiga. Naalala ng dalaga ang listahan ng mga pangalan. Kinuha niya ito at binilang. Tumugma ang numero ng mga nasa listahan at ang kabataang inaalagaan ni Samael. At para makatiyak, isa-isa niyang tinawag ang pangalan ng mga ito. Nagulat ang dalaga dahil tama ang mga pangalang nasa listahan. Halika na, umalis na tayo dito. Baka gabihin ka pa sa paglalakbay pabalik ng Roma. Wika ni Samael. Sandali lang, hindi kita dadalhin sa Roma. Mas lalong hindi kita papakawalan. Dumito ka at hindi ka maaaring lumabas. May mga gagawin lang ako. Wika ni Amanda. Nagpa siya itong bumalik sa Roma mag-isa. Bagaman alam niya ang magiging kaparusahan, pinili ng dalaga na gawin ang bagay na ito para sa kalinawan ng kanyang isipan. Pagdating sa Roma, dumiretso ito sa tanggapan ng kanyang kapatid na noon ay obispo pa lamang, kasalukuyang namumuno ng kanilang organisasyon. Amanda, bakit bumalik ka nang hindi kasama si Ricardo? Maigpit na utos sa'yo na dalhin mo siya dito patay man o buhay. Wika ng obispo. Malinaw sa akin ang utos ng mga nakakataas. Pero may mga bagay akong natuklasan eh. Mali ang impormasyon na nakalap nyo tungkol kay Ricardo. Hindi yun ang totoong pangalan niya. At hindi rin totoo na pinuno siya ng isang kulto. Tugon ni Amanda. Ano bang sinasabi mo dyan? Mapagkakatiwalaan ng ating mga impormante. Sigurado kung tumpak ang lahat ng detalyeng ibinigay nila. May mga nakapagpatunay din eh. Dinudukot ni Ricardo mga kabataan. Muling wika ng obispo. Kasinungalingan ng lahat ng yon, Manong. Yung mga kabataang nawawala, buhay lahat eh. Nakita ko sila, kasalukuyang ginagamot sa mismong bayan kung saan ko nakita si Ricardo. Wika ni Amanda. Nagulat ang obispo sa mga narinig. Alam niyang ni minsan hindi pa pumalpak si Amanda, kaya naman malaki ang tiwala nito sa kapatid. Kung ganon, samahan mo ko sa sinasabi mong lugar. Pero Amanda, wala kang pagsasabihan nito ha. Banta ito para sa akin sa pagiging Santo Papa. Wika ng obispo. Pangako, Manong, walang makakaalam ng gagawin natin. Bilisan mo na at nga pala, magdala tayo ng ilang bote ng gamot sa lagnat at saka panglinis na din sa mga sugat. Kakailanganin niyo ng mga bata eh. Wika ni Amanda. Dali-dali namang kumilos ang obispo. Nang mismong araw na yun, tumulak sila papunta sa bayang kinaroroonan ni Samael at ng mga kabataan. Pagdating sa lugar, laking gulat ng obispo dahil nakita nitong totoo ang sinasabi ng kapatid. Wala na sa lugar ng mga oras na yon si Samael. Pumunta ito sa pamilihan upang kumuha ng mga pangangailangan. Dumito muna tayo. Antayin natin yung pagbabalik ni Samael para siya mismo makipag-usap sa'yo. Wika ni Amanda. Maggagabi na nang dumating si Samael. Kaagad naman itong sinalubong ng ilan sa mga kasamahang nangangalaga sa mga bata. O Amanda, mabuti naman nakabalik ka na. Teka, bakit kasama mo ang obispo? Tanong ni Samael. Kapatid ko ang obispong yan. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Naparito siya upang patunayan na hindi ka nagsisinungaling. Wika ni Amanda. Tama ang kapatid ko, pasensya ka na kung may ilang katanungan ako sa iyo ha. Limitado lang ang oras ko para lumabas ng monasteryo, kaya hindi ko nasasayangin pa. Maaari ko bang malaman kung bakit Ricardo ang ginagamit mong pangalan?
Tanong ng obispo. Hindi ko ginamit ang totoo kong pangalan dahil na din sayo kung matuklasan nila ang totoo kong pagkatao. Maraming bagay kayong hindi nalalaman pero nagagawa niyo kung husgahan. Tama nga ang sinabi ng aking ama. Tugon ni Samael. Kaya ako naparito dahil nais kong malinawan sa lahat ng mga nangyayari. Mahirap maging testigo kung wala ka namang alam. Wika ng Santo Papa. Sumama kayo sa akin at may papakita ako sa inyo. Pero pangako nyo na hindi ito makakarating sa iba. Tugon ni Samael. Sumunod naman ang dalawa sa binata. Dinala sila sa likuran ng tahanan. Ito ang aking silid. Maupo kayo. Pag-uusapan natin ang lahat tungkol sa mga nangyayari. Ang totoong pangalan ko ay Samael. Kagaya ng sinabi ko, ginamit ko lang ang pangalang Ricardo dahil ayoko malaman ng lahat ang totoo kong pagkatao. Pero ang ipinagtataka ko, kung bakit hindi nyo alam. Wika ni Samael. Ano bang dapat naming malaman? Teka, Samael? Manong, di ba Samael din yung pangalan ng anak ng hari ng impyerno? Huwag mo sabihing... Biglang napatras si Amanda nang mapagtanto ang totoong pagkatao ni Samael. Tama ka, Amanda. Samael nga ang pangalan ng prinsipe ng impyerno. At ang palatandaan nito, ang selyong nakaukit sa kanyang likod. Tugon ng Santo Papa. Nakita na ito ni Amanda. Tama ang sinabi mo, Amanda. Ako si Samael, ang prinsipe ng impyerno, ang asul na demonyo. Pero taliwas sa gawain ng aking ama ang adikain ko sa mundong ito. Sa kabila ng aking totoong pagkatao, ni minsan hindi ko naman tinularan ng tatay ko eh. Wala akong pakialam sa kapangyarihan at sa pangarap niyang pagharian ng mga nilalang ng Diyos Ama. Wika ni Samael. Nang mga sandaling iyon, napapangiti na lang ang obispo dahil may ilang bagay itong napatunayan tungkol sa pagkatao ng binata. Sandali lang, Amanda. Totoo ang sinasabi niya. May ilang kasulatan tungkol sa prinsipe ng impyerno. Siya lang ang kaisa-isang demonyo na nasa anyong celestial. Hindi nagbago ang kanyang itsura, nanatili sa anyong anghel. Kahit paano pinatapon siya sa kailaliman ng impyerno. Pagpapaliwanag ng obispo. Kung ganun, bakit mo tinutulungan ng mga bata? Ano bang dahilan mo? Tanong ni Amanda. Simple lang ang dahilan ko, Amanda. Bigyan ng pagkakataon ng mga batang mabuhay at maramdaman yung mundo na nilikha ng ating ama. Tugon ni Samael. Sandali nga, demonyo ka ba talaga? Mas mukha ka pang anghel sa anghel eh. Muling wika ni Amanda. Hindi akalain ni Samael na makukuha nito ang loob ng magkapatid. Walang dapat makaalam nito, Amanda. Hanggat maaari itiko mo ang bibig mo at huwag ka munang babalik sa Roma. Paniguradong magtatanong mga nakakataas tungkol sa misyong ibinigay sa'yo. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanila. Wika ng obispo. Nanatili si Amanda sa lugar sa loob ng mahabang panahon. Panandalian nitong nakalimutan ang kanyang tungkulin. Naging katuwang ni Samael sa pagtulong sa mga nangangailangan. Habang nagtatagal, tuluyang nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Dinala ni Amanda ang anak ni Samael. Natutuwa ako dahil magkakaroon na ako ng anak. Alam mo bang pangarap ko lang yan? Sa loob ng 1,000 taon na pananatili dito sa mundo, ngayon lang napagbigyan yung kahilingan ko. Wika ni Samael. May dahilan kung bakit pinagbigyan ng kahilingan mo. Kung ano man yun hindi ko alam. Pero sa ngayon,
Ang isipin natin ay mapalaki ng maayos ang magiging anak mo at mabigyan ng tahanan at isang buong pamilya. Wika ni Amanda. Yan din ang gusto kong gawin, Amanda. Pero ang kinakatakot ko, Baka isilang siya ng iba sa lahat at maranasan ng anak natin yung kalupitan ng mundong to. Wika ni Samael. Hindi mangyayari yun, Samael. Nandito tayo para protektahan siya, magtiwala ka lang. Hindi tayo papabayaan ng amang nagbigay sa atin ng sanggol na to. Wika ni Amanda. Ilang buwan ang nakalipas. Habang naglalakad pauwi galing sa bayan, isang lalaking nakaitim ang nakasalubong ni Samael. Laking gulat nito dahil ang lalaking iyon, walang iba kung hindi ang isa sa mga mensahero ng kanyang ama. nalaman ng iyong ama ang katotohanan. Magkakaanak ka ng isang mortal. At hindi lang basta mortal. Mula pa sa isang lingkod ng simbahan. Wika ng mensahero. O ano naman ngayon? Ano naman kung malaman niya ang tungkol sa magiging anak ko? Tanong ni Samael. Alam mo ang maaaring mangyari sa bata, Samael. Isa kang celestial. Maaaring isilang na walang katawan ng bata. Hindi rin siya magtatagal sa mundong ito. Kaya kung ako sa'yo, habang hindi pa nailuluwal ng babaeng yon ng sanggol, isuko mo na ito sa iyong ama. Muling wika ng mensahero. Bumalik ka sa ama ko. Sabihin mong hindi mangyayari ang gusto niya at huwag siyang makikialam sa buhay ko. Ni minsan, hindi ko pinakialaman ang ginawa niya sa mundong to. Wika ni Samael. Tumawa ng malakas ang mensahero at muling nagsalita. Huwag mo sabihing hindi kita binalaan, prinsipe ng impyerno. Matapos magsalita, naglaho na ang mensahero. Nagpatuloy naman sa paglalakad si Samael. Sinabi kay Amanda ang nangyari. Bagya itong nag-alala dahil sa mga narinig. Kung totoo man ang sinabi ng mensaherong yun, kawawa naman yung anak natin, Samael. Anong pwede nating gawin? Wika ni Amanda. Huwag kang mag-alala. Alam ko may paraan eh. Sa ngayon, alisin mo muna yan sa isipan mo. Hahanap ako ng paraan. Tugon ni Samael. Sa paglipas ng mga araw, namuhay ng payapa ang dalawa. Kaso nga lang kagaya ng lahat ng lihim, natuklasan ng simbahan ang katotohanan. Laking gulat ng dalawa nang makita nila ang ilan sa mga tauhan ng simbahan, nakapalibot ito sa kanilang tahanan. Hinuli ng mga ito si Amanda. Sinubukang manlaban ni Samael, ngunit wala itong nagawa. Nagbanta ang mga kalaban na susunugin ang tahanan kung saan naroon ang mga batang may sakit. Hindi rin nagamit ni Samael ang kanyang kapangyarihan dahil sinabihan siya ni Amanda na huwag itong gagamitin kahit ano pa ang mangyari. Walang nagawa si Samael ng mga sandaling iyon kung hindi ang tumakas. Pagmasdang mula sa malayo ang kabiyak habang isinasakay ito sa kotse. Nang mga sumunod na araw, pinuntahan ng obispo si Samael upang kausapin. Alam kong malungkot ang kaganapang ito, Samael. Sa ngayon wala akong magagawa, kundi siguraduhin ang kaligtasan ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa kanya. Wika ng obispo. Hindi na siya nag-iisa ngayon. Dala ni Amanda sa sinapupunan niya ang anak namin. Tugon ni Samael. Nanlaki ang mga mata ng obispo sa narinig. Anong sinabi mo? Buntis ang kapatid ko at ikaw ang ama. Hindi to maaari.
Hindi dapat may silang ang anak ng kapatid ko. Wika ng obispo. Alam ko pero nakikiusap ako. Pamangkin mo ang sanggol na yon. Kapatid mo si Amanda at bilang ama ng aking anak. Nagpapakumbaba ako. Hayaan mong mabuhay ang bata. Huminga ng malalim ang obispo. Napasapo na lang sa ulo. Malaking problema ito kapag nagkataon. Bueno, siguradong patay na ako sa mga oras na yun. Ako nang bahala sa mag-ina mo, pero huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang na maaaring ikapahamak ni Amanda at ng sanggol. Matapos ang pag-uusap na yun, bumalik na ng Roma ang obispo. Ilang buwan ang nakalipas. Napag-alaman ni Samael, hinatulan ng kanyang asawa ng kamatayan dahil sa salang pakikipagsabwatan sa isang pinuno ng kulto. Lalo pa itong dumala na mapag-alaman ng pamunuan na nagdadalang tao ang dalaga. Patawad Samael, yun na ang hatol ng nakakataas. Wala na akong magagawa eh. Sinubukan ko silang kausapin tungkol sa mga anak mo na kung maaari, hayaan nila itong mabuhay. Wika ng obispo. Pakiusap, iligtas niyo si Amanda. Ayokong baliin ang pinangako ko sa inyo. Tugon ni Samael. Kung kinakailangan mong baliin ang pangakong yun, Samael, gawin mo. Ibinibigay ko sa iyo ang basbas. Wika ng Santo Papa. Pagdating sa Roma, sinubukan itong kausapin ng kasalukuyang Santo Papa. Ngunit hindi ito nakinig. Sa kadahilan ng anak ng demonyo ang mga sanggol. Nalaman nito ni Samael, kaya naman nagpa siya ang binatang sapilitang iligtas ang kasintahan. Sa tulong ng ilang mapagkakatiwalaang kasapi, nagawang maipuslit ng obispo si Samael para man lang makita ang kanyang kasintahan sa huling pagkakataon. Patawad Amanda, wala akong magawa eh. Ayokong sirain ang pangako ko sa iyo na hindi na muling gagamitin ang kapangyarihan ko. Wika ni Samael. Hinawakan ni Amanda ang mukha ng binata. Marahan itong hinaplos. Hindi ko makakalimutan ang mga mata mo, Samael. Naway manahin ito ng iyong mga anak. Pero mukhang hindi na mangyayari yon. Nagpa siya na ang mga nakakataas. Kailangan kong mamatay. Tugon ni Amanda. Napakasama nila. Pero gaya ng pinangako ko sa iyo, Amanda, hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko laban sa mga tao. Pero ililigtas ko kayo ng aking mga anak. Mag-antay ka lang. Wika ni Samael. Matapos makipag-usap ay mabilis itong umalis sa lugar. Bukas ng gabi ang hatol sa aking kapatid. Kaya kung ano man ang binabalak mo, gawin mo na. Wika ng Santo Papa. Bago nito iwanan si Samael sa trangkahan ng monasteryo. Nang sumapit ang araw ng pagbaba ng hatol ni Amanda, masuring nagmasid sa paligid si Samael. Muli itong pumasok sa kulungan ng kasintahan. Wala na akong oras, kaya hayaan mo akong gawin ang nararapat. Wika ng binata. Anong gagawin mo? Ililipat mo ang kapangyarihan mo sa mga sanggol? Wika ni Amanda. Para ito sa kanila. Para mamuhay sila ng mapayapa. Tugon ni Samael. Matapos ay naglaho ito na parang bula. Ang mga sumunod na kaganapan, ang mga nakitang pangitain ni Constantino at Nimrod noong pinaliwanag ni Amanda kung paano sila nabuhay. Yan ang buong kaganapan. Kung ano man ang nakita nyo sa mga pangitain, yon ang totoong pagkatao ng inyong ama. Wika ni Amanda. Kung walang ginawang masama, bakit hindi man lang niya pinagtanggol ang sarili niya? Bakit hindi kayo nakipaglaban?
Tanong ni Constantino. May pangako ang inyong ama. Hanggang sa kahuli-hulihan, tinupad niya ito. Kaya kayo nandito ngayon dahil sa pagmamahal niya sa inyo. Wika ni Amanda. Constantino, tama na. Tama si... Pasensya na kayo. Hindi ko alam kung anong itatawag sa inyo. Wika ni Nimrod. Kung saan ka komportable, Nimrod, yun ang itawag mo sa akin. Tugon ni Amanda. Salamat ho. Wala na tayong magagawa pa, Constantino. Kung tutuusin, kabayanihan ang ginawa ng ating ama. Kaya tayo nandito ngayon dahil nais niyang ipagpatuloy natin ang kanyang adhikain. Yun mismo ang dahilan kung bakit natin taglay ang kanyang kapangyarihan. Wika ni Nimrod. Bahala na. Ngayon sabihin mo sa amin kung paanong mahanap ang kinaroroonan ni tatay. Wika ni Constantino. Hindi man nakikita ang reaksyon ni Amanda. Alam ni Nimrod, masaya ito nang marinig ang sinabi ni Constantino. Kailangan ko ang tulong ni Amatea. Maaari mo ba siyang tawagin para sa akin? Tanong ni Amanda. Kagad namang tinawag ni Constantino ang alaga. Lumitaw ito mula sa kanyang anino. Amanda, ikinagagala kong makita kang muli. Matagal na panahon na rin ang nagdaan. Wika ni Amatea. Tama ka, Amatea. Ganon din ako. Salamat sa pagbabantay mo sa aking kapatid at mga anak. Ngunit kailangan ko pa ng isang pabor mula sa'yo. Wika ni Amanda. Kahit ano, Amanda. Ito ang sinumpaan kong tungkulin kay Samael. At hindi ako tatanggi sa anumang kahilingan mo. Wika ni Amatea. Sumapi si Amanda sa katawan ng Dryad. Nagbalik ito sa anyong pusa. Ngayon malaya tayong makakapaglakbay papunta sa kinaroroonan ni Samael. Wika ni Amanda. Nimrod, sabihin mo kay Paps kailangan nating umalis. Pero wag mo sasabihin ng Hindi na ituloy ni Constantino ang sasabihin. Biglang nagsalita si Padre Jenner. Hindi na kailangan. Narinig ko ang lahat. Humayo kayo at gawin ang kailangang gawin. Nalalapit na ang paparating na panganib. Kung ito ang makakatulong sa atin, wala akong tutol. Kahit papaglabag sa lituntunin ng simbahan, wala akong pakialam. Simula pa lang nang kupkupin ko kayo. Nilabag ko na ang batas, kaya wala na akong panghihinayagan. Wika ng pare. Maraming salamat po kung ganun. Pasensya na, Paps. Hindi sa binabaliwala ka namin. Pero hindi ka dapat masali sa gulong ito. Malakas ang pakiramdam kong away pamilya ang mangyayari. Tugon ni Constantino. Paano mo namang nasabi? Tanong ng pare. Simple lang. Sino pa ba ang maghahangad ng pagbagsak ni tatay? Hindi ba mga tao o nilalang na may ayaw sa kanya? Tugon ni Constantino. Tama ka. Ginamit ng mga kalaban ng simbahan upang usigin ang mga taong nagtataguyod ng adhikain ni Samael. Ngayong nakarating na sa kanilang tungkol sa inyo, hindi sila titigil hanggat hindi kayo nauhuli. Muling wika ni Padre Jenner. Pues, kung yan ang gusto nila, yan ang ibibigay natin. Wika ni Constantino. Hindi ako makapaniwala na ang mismong simbahang pinaglilingkuran natin ay siya pang uusig at makakalaban. Wika ni Nimrod. Huwag mong lahatin, Nimrod.
Kahit papano may mga kaalyado pa rin tayo sa simbahan. Huwag mong kakalimutan ang mga taong tumulong sa inyo noon. Wika ng pare. Pasensya na po, Papang. Hindi ko lang maiwasang isipin na sa kabila ng mga ginagawa namin para sa simbahan, kalaban pa din ang tingin nila sa amin. Muling wika ni Nimrod. Wala na magagawa yung mga problema natin, tol, o yung mga reklamo natin. Ang mabuti pa, umalis na tayo. Tugon ni Constantino. Matapos ang paghahanda, lumakad na ang kambal. Kasama si Amatea. Hindi akalain ni Nimrod na muli silang babalik sa Roma. Inabot ng halos isang araw ang biyahe ng kambal. Dinala sila ni Amanda kung saan huling naglagi ang ama. Naglakad ang mga ito papalapit sa tahanan. Laking gulat nila nang bigla silang harangin ng mga kalalakian. Italyano ang salita ng mga ito. Mabuti na lang, nakakaintindi ang kambal. Anong kailangan nyo? Paano kayo nakapasok sa lugar na to? Tanong ng binatang nagbabantay. Sigurado ka bang gusto mo kaming harangin? Tugon ni Constantino. Akmang susugod na sana ang binata nang biglang humarang si Amatea. Nagsalita sa katauhan ni Amanda. Hindi siya kalaban, Constantino. Siya si Ernesto. Banggitin mo sa kanya ang pangalan ko. Tumangulang si Constantino. Muling kinausap ang binata. Nanay ko si Amanda, kaya huwag kang haharang-harang sa daan ko. Biglang ibinaba ng binata ang hawak na kalaykay. Lumapit kay Constantino. Kamukha mo nga si Amanda. Pero para kang si Samael. Nagkatinginan ang kambal at nagtawanan. Malamang, tatay ko yun eh. Tugon ni Constantino. Tinawag naman ng binata ang mga kasama nito. Laking gulat ng kambal dahil napakarami nilang nagtatago sa loob ng tahanan. Sila mga batang iniligtas ng ama mo noon. Halika na, pumasok na tayo. Wika ni Amanda. Pinagtitinginan ng mga tao si Constantino. Ang ilan hinahawakan pa ang mukha nito at yumayakap. Ayahan mo lang sila, Constantino. Dahil nakikita nila ang imahe ni tatay sa'yo. Wika ni Nimrod. Alam ko, wala naman ako magagawa eh. Hindi nga ako makakilos ng maayos dito. Tugon ni Constantino. Pinagmasdan nito ang mga kabataang masayang nagtatawanan. Paano kung matuntun sila ng mga kalaban? Hindi ko lubos maisip ang maaaring maganap pag nangyari yun. Wika ni Constantino. Kaya nga tayo nandito para ipagtanggol sila. Bahagi sila ng naging buhay ng ating ama, kaya alam kong mahalaga sila sa kanya. Alam mo tol, napagtatanto ko sa sarili na malaki ang pagkukulang ko kay Paps. Kaya madalas pang bangayan namin kaysa sa pag-uusap ng matino eh. Kahit hindi niya tayo totoong anak, kakaibang pagmamahal ang pinakita niya sa atin. Isinantabi ang pangarap para lang itaguyod tayo. Wika ni Nimrod. Parang ang layo sa punto ng sinabi mo . Bakit mo ba nasabi yan? Tanong ni Nimrod. Tignan mo mga batang to. Inalagaan din sila ni Tatay Ismael eh. Kaya naiisip ko si Paps. Siguro nahirapan siya sa pagpapalaki sa atin Lalo pat alam niya yung katotohanan. Napangiti na lang si Nimrod. Naisip nito ang sinabi ng kapatid.
Naputol ang pag-uusap nila. Tinawag sila ni Amanda. Halina kayo, puntahan natin ang kinaroroonan ng tatay nyo. Pumunta sila sa bandang likod ng tahanan. Nakita ang malaking pentagramo sa loob ng silid. Nandyan ang tatay nyo. Constantino, ikaw lang ang makakapagbukas niyan. Wika ni Amanda. Naglakad papasok ng silid si Constantino. Inalapat ang palad sa gitna ng pentagramo. Tumulay mula sa palad ng binata ang asul na apoy. Kumalat ito sa guhit ng pentagramo. Laking gulat ng binata nang bigla siyang lumubog. Dali-dali namang hinila ni Nimrod ang kapatid. Ngunit maging siya ay hinatak pa ibaba. Natagpuan ng dalawang binata ang sarili sa loob ng isang silid na gawa sa purong enerhiya. Sa gawing dulo nito ay may lalaking nakaupo. Ang tagal nyo namang dumating. Inaamag na ang puwet ko kakaupo. Wika ng lalaki. Tumayo ito at humarap sa kambal. Teka tatay, ikaw ba yan? Tanong ni Constantino. Sino ba? Sino sa tingin mo? Tugon ni Samael. Mukhang alam ko na kung saan ka nagmana, Constantino. Pwede ba? Tumahimik ka dyan! Nakatitig lang ang dalawa sa lalaking naglalakad papalapit sa kanila. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang tumulo ang luha sa mga mata ng kambal. Tuluyang napahagulgol nang yakapin sila ni Samael. Sa tagal ng panahon, sa wakas nayakap ko din kayo. Kung alam nyo lang kung gaano ako kasaya ngayon. Wika ni Samael. Hindi naman nagsasalita ang dalawa hanggang sa bumitaw sa pagkakayakap ang Ginoo. Hindi ba ang sabi ni nanay, wala kayong katawan? Paano nangyayari to? Tanong ni Constantino. Habang nandito ako sa loob ng dimensyon, mapapanatili ko ang katawan ko. Pero sa oras na lumabas, mawawala at magiging purong kaluluwa ko. Wika ni Samael. Kaya kami nandito para ibalik ka sa katawan mo. Ikaw ang nagbigay sa amin ng katawan ko. Kaya siguro, oras na para ibalik sa iyo. Wika ni Constantino. Hindi nyo kakayanin ng ritual. Maaari kayong maglaho kapag ginawa nyo yun. Tugon ni Samael. Alam namin yun. Kaya nga pinaghandaan namin ang pagdating ng araw na to. Wika ni Nimrod. Huwag ka nang puro reklamo, makisama ka na lang. Para naman sa'yo yung gagawin namin eh. Wika ng dalawa. Pinaglapat ng mga ito ang kanilang palad. Idinikit ang magkabilang kamay sa dibdib ni Samael. Inilapat ang kanilang enerhiya sa katawan nito. Unti-unting nabubuo ang katawan ni Samael hanggang sa tuluyan nitong nakumpleto. Halika na, pwede ka nang lumabas uli. Wika ng binata. Pinagmamasdan ni Samael ang kanyang katawan. Napangiti na lang ito. Sa wakas, salamat sa inyong dalawa. Makakabalik na ako sa mundo. May pagpapatuloy ko ang aking sinimulan. Ngayon magbadali na tayo. Nag-aantay ang mga bata. Wika ni Samael. Mabilis na kinalas ni Constantino ang ritual. Nakabalik sila sa silid. Dali-daling tumakbo palabas ng silid si Samael. Nagpagulong-gulong sa damuhan. Tuwang-tuwa ito na muling makapaglakad sa mundo ng mga buhay. Ngayong malaya na ang inyong ama, tignan niyo kung anong magagawa ng prinsipe ng impyerno.
Ngayong nakalabas na si Samael, siguradong mararamdaman ng mga kalaban ang presensya niya. Kailangan nating maganda. Check nyo tong habak mula sa likha. Noon nakikinig lang ako sa kwento ng mga antingero, albularyo, ermitanyo, hanggang sa umabot sa punto na gusto ko nang matutunan yung ginagawa nila. Kusa siyang dumating sa akin mula sa Antingeros del Negros. Nakita ko sa kanila yung habak eh. Mabisang depensa, higit sa lahat pamparusa sa mga sinasapian o yung mga tao na nililikop ng itim na enerhiya. Kasama nito yung orasyon, dasal para mapagana. Andito yung guide kung paano gagamitin at dadasalan. Kung interesado kayo, message lang sa likha or check nyo yung link or check nyo dyan sa Yellow Basket. Salamat.